Psalms 121, 1-8. Milyantaw ako sa kabukiran ug nangutana. Diin magikan ang akong panabang. Ang akong panabang nagikan sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili niya itugot nga ikaw madakinas, dili matulog ang imong tigpanalipod. Ang manalaban sa Israel dili gayud magduka o matulog. Ang Ginoo magbantay kanimo. Ang Ginoo ana sa imong kiliran aron sa pagpanalipod kanimo. Ang kainit sa adlaw dili makadaot kanimo, ingon man ang danag sa bulan panahon sa kagabhion. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan. Ampingan niya ang imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay kanimo bisan asa ka ug bisan unsay imong buhaton, gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Hallelujah, Lord. Oh, thank you, Lord, Lord. Ikaw ang among dalangpanan, Lord God, sa tanang panahon. Jesus. Sa kalistanan ko, kung kasakitan man, gani mo Ginoo, magkatuon ako, mga problema man, ug mga pasulay. Walay langing sampiton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, nga pamation mo ako, ug andam ka sa pagsaknay, kanako, Ginoo. Dalangpanan ka, o Diyos ka sa kuman.
miracle worker, waymaker, miracle worker. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You
Value. 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 Bili. Sa Binisaya pa, bili. Di ba kung mupalit ta og usa ka butang, makakita ta sa tindahan, atong paliton tungod na atay perception sa value o bili. Dili ta magpataka og palit, kung dili importante nato. We make purchases because we have a perception of value about that thing. We buy our clothes, we buy our things, because we have a perception of value. Value. There's value why we buy things. And God wants us to be reminded today that God has purchased you with His precious blood through the blood of Jesus Christ. Because your worth is so much that He is willing to give up His life for you. Gipalit ka sa Dios pinaagi sa iyang hamili nga dugo na iyang gipaula sa krus tungod na higugma siya nimo. And that is your worth. Your value, your worth does not depend on your achievements. Your value or your worth does not depend on your profession. It does not depend on how much money you have in the bank. Your value or your worth does not depend on how other people look at you. It does not depend on how big your house is or if you have cars or any properties. Your value is found in Jesus. And no one, nothing will ever change your worth in His sight. No mistakes in the past, no sins too great that His love for you will change. Because His love for you is constant. It's so strong that it defeated death just to conquer you, just to purchase you. That's your worth. And if other people says bad things against you, remember that your worth is not dependent on what they think about you. It is already dictated by the blood of Jesus on that cross. You are worthy. You are called. You are loved. And nothing will ever change that. Stop thinking about your sins in the past or your mistakes because it does not define you. What other people thinks about you does not define you. The blood of Jesus defines your worth. The champion of heaven came down to save you because He loves you. Isn't that amazing that the God of all creation who owns everything and who created all things including you loves you for who you are, and you don't have to pretend. You don't have to pretend to be kind, to be good, or to be somebody else because He sees you just the way you are and He loves you still. No matter how filthy, no matter you think how unworthy you are. But God's word reminds us today that you are valuable in His sight. And nothing and no one could change that, including you. You cannot change His love for you. Because it is already written, He loves you. He gave up His one and only Son, Jesus, just to die for you. Because He loves you. He loves you. He loves you. So do not be deceived by what other people say or what the world says about you.
You are a very important person in Jesus. That is the word of the Lord. Thank you, Lord. Thank you for your word, that you valued us, you love us, and you are here in our midst. You are here working our hearts. Why do you believe on what I have created? What I mean is, don't you believe to the one who created you? Nganong maminaw man ka sa mga tao, nga binuhat lang mang nako sila. Ako ang Diyos. I am your creator. I am your God, says the Lord. Believe in my words, not to human creatures that I have created just like you. I know you better than they know you. I know you better even. You know yourself. There is so much in you. I have planted in you, my child. So believe in my word. This is the truth. Take comfort that I know you, every single bit of your being. I know every single moment. When you cry, when you laugh, in your moments of tears and sorrow, I am there with you. And I love you so much that I won't let you go. That you are in this moment because I love you, my child. And I won't let go of you. I won't let go of you. So believe in me, for I have created you. Other people are just created beings, and they too have their own difficulties in life. And they too are searching for love and truth and peace, just like you. Do not put your trust in them. Put your trust in me, says the Lord. For I have created you. I know every corner of your heart and your innermost soul, the longings of your heart. Your deepest thoughts, I know it full well. Your dreams, your ambitions, I've seen it. And I, the Lord, I am here to love you, to cheer for you, to encourage you, to provide you strength and hope in this hopeless world. I came here to rescue you out of that hopeless environment, out from that hopeless thinking. I am here to shed light on your life. I am here to give life, to breathe life into you. So believe in my word, for I love you, I care for you. And I have put the right people around you to show how much I love you. To show you how much I care for you, my child. Do not reject my love for you, says the Lord. If you just look around you, you will see my love for you. The air you breathe comes from me. The food that you eat comes from me. Everything around you shows how much I love you. So stop thinking too low about yourself. Because your worth is more than any precious stone in this world. You are worthy.
because of the blood of Jesus. Because of the blood of Jesus. Hallelujah. That's the word of God. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop 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 Madaugon nga adlaw kanatong tanan nga maigsuon kuda ni Kristo. Isaiah 64, versikulo 4. Sukad masukad, wala pagayoy nakadungog o nakakita, og Dios nga sama kanimo, Dios nga mutabang niadtong mosalig kanimo. Mga igsuon na isulat sa mga panultihon, Kapitulo 3, versikulo 3 ngadto sa 6. Ayaw gayon isalikway ang pagkabuutan o pagkamatinumanon. Ikwintas kini sa imong liog o isulat sa imong kasing-kasing. Kung buhaton mo kini,
malipay kanimo ang Dios ug ang tawo ug makabaton kag maayong panabot. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasingkasing, ayaw kayong pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tutulan kaniya sa matarong nga dalan. Ug dahipatik sa Isayas Kapitulo 40, versikulo 28 ngadto sa 31. Wala ka ba di ay mahibalo? Wala ka ba di ay makadungog? Ang Ginoo maong Dios nga walay katapusan. Siya mao'y nagbuhat sa tibuok kalibutan. Dili siya maluwa o kapuyan, o dili matukid ang iyang kahibalo. Hatagan niya kahong ang huyang, ug ang walay umoy hatagan niya kusog. Bisan ang mga batan-on maluya, ug kapuyan ug kabsag umoy. Apan kadtong salig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Busa, mga igsuon ko, dayon kamo sa God of Glory Christian Fellowship nga naa mahimutang sa Barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Madaugon nga adlaw, Praise the Lord. Padayon lang sa play maka. May son, kita ang tanda, nagkinhanglan nga matog ni kagabi, amen? Or unsa nga oras, pero ayaw ron katoga, kung ka mo, kan lang, tabangin yung kagalingon. Ang nakanindot, kay ang Ginoo nga atong gialagaran, atong gikantahan kanina, kay dili matog, amen? Bisan kita matog, mao na nga ang katong kanta na Waymaker. Bisan wala tayong makita, mahibong tanganong natubag man atong panginahanglan, natagbo ang problema, nasulbad ang problema, tungod kay ang atong Ginoo dili matog, di parehas nato. Mga tug man taon niyang gabi or karong hapon, pero makasiguro ta nga ang atong Ginoo dili jud makatagpilaw, dili dukaon og dili makatog. Amen. So ato na siguro hunungon kay marag ang uban padong na mo piyong. Maigsoon, ang kaning sleep o slumber, ako lang establish kay mo ang mga words nga manggawas sa ikaon niya. Ang sleep, nagpasabot ani nga na natural ni natong body clock or sa atong lawas, tungod kay gikinahanglan, nasa slide palihog. Mao ni ang gitawag natog 6 to 8 hours nga pagkatog. Ang kaning slumber, mao ni ang body condition nga inactive, unresponsive ang atong lawas, deep sleep, lawom nga katulugon. So okay ra sayo ra makuha no, ang sleep kanang natural na tong ginabuhat. Ang slumber mas lawom ni nga klase sa katulugon. Ang sleep na ato mga damgo dira. Atong mga gipangtan-aw tibok adlaw, atong gibuhat ma-replay usahay. Ang slumber ka walay damgo, mao ni nakalain nila. Naay next nga word, assurance. Ang synonym sa assurance kay surety. Karon pa makadong karon nga word, surety. Among surety na no, unsa ni nga word? Pag 2003, nagisgot ta medyo kaning sure or surety. Ang una nga ministry nga gihatag sa Ginoo sa kuha. Moingon ko nga gihatag sa Ginoo sa kuha kay kanang nagay pangandoy nga mo serve ka sa Ginoo, dili ka nang gitukmod ka or gi-assign, kundi ikaw mismo imong ingno na to passion. Gusto nimo nga buhaton para sa Ginoo. Kay kanang kuan lang, kanang soundman na sa Luyo. 2003 ha, ang uban wala pa jud nangatawa na no. Sa una, naman dyan si ka Edwin, ka bandmate man mi sa una. Lisod kayo ipalit o mga nindot nga mga microphone. Nato'y gamay nga blessing. Nagpalit si Pastor Floro og microphone nga sure, pero dili tinuod nga sure. Dili po shorty or kuan. Ang spelling sa sure naman siguro picture mark ato ipakita. Yani nga sure. Para sa mga audio file, ang kaning sure, maayon na siya nga klase nga microphone. Sure jud ang imong tingog. Ang price range ani niya nas 5,000, 7,000 depende sa model.
Og katong panahon na ang price lang ato kay 1,200. Nya nagdugay-dugay man kog hipos tungod kay sa una dili pa man wireless, wired pa man tanang microphone. Ang mga bata, ambot ka sa una nga naghuman og service, ang mga bata gusto dyan na mari karon dili naman kay no kutob man dili mag na ay invisible nga line. Gusto niya sila magapak-hapak sa drum, basta unsay pambuhaton. Tungod kay nadugay kog hipos, ang usa sa mic nga naa sa stand natandugan, nahagbong nya kuyawan ako, akong gitestingan, pag testing nako, ako bitong paborito nga mic kay nindot kayo ba nag sound check man tanong. Sound check 1 2 3 nindot sa akong tingog. Kanang wala pay tawo mag akong i-sound check. Pagkahagbong naguba ang mic, dili na mo tingog. Ya kay ba ako tungod kay medyo apiki pa tong panahon na lisod ipalit og balik. Mic so hila ko kay sayang nga sa mic. Og pila ka tuig nilabay gitagbo ra sa Ginoo ang katong kanang mga mic nga akong gihilakan kay nahimo na lang ordinary nga gamit-gamiton sa mga musicians para na sila talkback maka storya sila. Basin mahibong mo nga daghang kay mic di man mo kanta si Cristel kay para ra na ilahan istorya ni Cristel makadungog si drummer kasi Kaloy makadungog si Bless ang keyboardist. Mga igsoon bisan og wala ta kahibalo sa ugma nabay nakahibalo diri sa ugma nikaugma unsay may tabo kabaw ta nga Lunes ugma pero wala nakahibaw unsay may tabo ugma pero aduna tay kasiguruhan natoy assurance or natay surety or katong gingon pero dili na mo nga word ang surety ang assurance so sa Bisaya natay kasiguruhan diha sa atong Ginoo amen nganong natay kasiguruhan tungod kay ang atong Ginoo dili tulog ingna imong tapad ang atong Ginoo dili matulog. Kung ang ato palang kinabuhi, sama pa lang sa salida, nga makahibaw ta, unsay sunod mahitabo tungod sa kaning music. Example ko na example, padong ka mo sakay og sakyanan, katong, padong ka mo sakyanan, wala ka kaibaw sa ugma, pero naay, murag music sa mga nahon na. Kibaw ka nga walay daw tang mahitabo pero ang usa ka naka audio clip mak. Hugas kag plato. Ngit-ngit kayo. Sa manon taos layo. Di ba naay guide kun sa movie. Balik ta tong usa na pod mak. Ngit-ngit kayo nya padung nakauli mga alas 10 na. Pero ang tukar na si mga nahon na ingani. Nakay idea nga nindot ron. Di ko kasaban sa kong mama kay nag-uli, nagtanaw pa ron sila sa salida. Pero kung katong usa ka music, padung na ka malate sa eskwelahan, hinahinay kag sa room. Mong maestra kay murag isapot gikan. Okay, thank you Mac. Sa kinambuhi nato, walay music dili para sa salida. Nga makibaw ta nga nag-ablis pultahan, naay suspense. Kay mo hambat na bukalit. Pero ang nakanindot mga igsoon, ang atong title karon, naatay kasiguruhan diha sa atong Ginoo. Amen? Bisan walay music nga mag-una, atubang ka sa mong boss. Naman tag katong happy nga music, kung suspense ang nasa mga nahon na. Pero ang nakanindot, kinaatay kasiguruhan, assurance diha sa atong Ginoo. Amen? Mao na nga nipadayon ta pagpangalagad, tungod kay kumbinsido ta nga atong Ginoo maayo. Amen? Kasaligan, buutan, mutabang sa itong panginahanglan, ma-financial, emotional, spiritual, tanan na itong problema. O arita karon sa book sa Salmo, or gitawag og the book of praises. Patabang ko, akong gitawag si Cristel o si Ed. Jeff, ayaw mo na, Valentine's. Dili, ayaw na sa inyong unahon na. Jeff, hinayan na to ang gain sa bass. Kung 6 ron, 0 siguro. Ang pasabot sa Psalms or the Book of Praises kay plucking kabatan sa ng plucking or tuwanging, ang kaning tuwanging, ano ba, nasigutan natin sa una? Ang atong, para dili na ito malimtan, unsay meaning aning Psalms, the Book of Praises, paminamtan ni, unsay ning plucking? Unsay yung gusto madunggan nga plucking primero? Si birthday boy, itong patanon.
Gitar. Oh. Crystal, padunggamin tanan, unsa ang sample sa plucking pinagi sa gitar. Ay niyo kalimtiha ang Salmo, the Book of Praises. Sa arito sa bass gitar gyapon pero wala niya klase sa gitar. So, sa tundungan, basic ra kayo. Balik na, plucking. Wow, nindot yan no? Praise, katotong gikanta kanina. Bass ta. So, mao na ang meaning sa Psalms, plucking, nice strings, kaya sa Old Testament, wala pa yung mga electric na sila harp, lyre, o thank you Ed, thank you Cristel, ato silang hatagan og pagpakpak. O karon ang tuwanging, wala to na hataga example, kaysa gusto tuwanging. Na si Carl? Asa si Carl? Nahadlok to ka, nangutan ko ba sa GC sa Jammers kapon, kinsa kay ba mo flute, or mo lyre nya ni ana si Dalgo kanang wow ba nga reaction nang ko abi na ko kay bawas siya na si Carlo wala mahangyo na lang ko ni Jodalo wala may mo sample sa tuwanging last ni na kong gigunitan ng instrument pag elementary pa nako kung masipyat mga ko pwede na mo makatawa guniti pala ang microphone ari ka sa ibabaw. Ang tuwanging, mo kumatras ko maayo, matuwang di ko. Ang tuwanging, ang pasabot, kay gamiton ang baba. Ang plucking, gamiton ang kamot pag-pluck sa strings. So, gulbaan ko. Ari siguro? Sige. Nakulbaan ko. Sige. Tuwangin ha sa Psalms. So, na pagbalik, nakalimot ko, ako nang i-practice sa ganyan ng kadlawon. So, mata may thank you, Dalay. Pagkakadlawon, alas 12, ako i-practice, kay Baon, ako na nakuha. Pero kabaw ko nga, dako yung porsyento nga, di ko kapatingog kay di man basta-basta. So, thank you, Jodalo, yung birthday karon February 9. Ang author sumigsoon sa kaning Salmo, nawag tayo yung duka, no? Ang usa, makapawag na sa duka, kaning makatawa. So, kuwanto, panagsaraton ako buhaton nga, mapatingog og instrument nga, dili mo tingog. Ang Salmo, daghan siya nga mga authors, 7 ka composers, the Book of Praises. Pero naay 50 ka psalm nga anonymous. Anonymous gani, wala na ilhan ang mga author. Sa next slide, ang nailhan ra si David, sons of Korah, si Asaph, Solomon, Moses, si Heman, ug si Ethan. Pero kulangan ka pa og 50. Ang pwede ninyo ablihin yung mga Biblia karon kabuntagon asa ikuan maka wala tay basahon na lang ko para matudluan ta sa eksakto nga pagtanaw sa pulong sa Ginoo. Kung wala kay inyong tapad na Bible abliha sa Salmo ay sa ipakita Salmo 120 Psalms 120. Unsa ang iyang heading or title na kabutang? Sa English? Song of Ascents. Song of Ascents. Or, sa next slide,
Ang heading nga sa Psalms 120 to 134, pareha sila tanan og heading. Ang meaning aning ascents kay Song of Steps. Ang kaning ascents, di ba kay mutikang ascent, ascent, steps, Song of Steps. Mao ni ang title nga gihatag sa 15 ka Psalms gikan sa 120 padung sa 134. Anonymous ang author, dili para atong uban nga salmo nga naa si David, si Solomon, naa si Moses, na usa si Ethan, sons of Korah. Sa next slide, nasayop ko og encode tungod sa akong pag-practice aning flute. 15 na siya, 15 song of ascents or steps. Ang upat gi-attribute dito ni David nga siya nagsuwat, ang usa si Solomon, unay na po nahibilin nga walay indication kung kinsa ang author. Ang ato manggong hisgutan karon kay Salmo 121, Song of Ascents, nya walay author nakabutang. Importante nga atong katunon jud sa iyang origin kay para dili ta masaag nag-interpret nato karon taon. Ug lain-laing version sa Biblia sama sa next slide New American Standard Bible nagamit og word nga ascents or depende sa unsay version yung gikuptan. Ang King James nagamit og degrees. So pareha ra nig pasabot steps. Ang ascents kay steps, mga lakang, mga tikang or degrees. Unsa may pasabot aning ascents or degrees? Posible matod sa mga Bible scholars nagrefer ni sa melody, di ba ang Psalms book of praises, plucking, twanging sa instrument og basin nagtudlo ni unsay tuno, unsaon asa dapit mo saka, asa dapit mo mingaw ang pagkanta sa aning book of praises o sa salmo. Or kaduha nga possibility, basin kuan ni siya, style sa poetical composition. Pero ang kaning katulo, matod ni Ibn Ezra, nga matod sa ancient authority, nga ang kaning 15 steps gikan sa Salmo 120 padong 134 15 tulo ka lima nagrefer ni sa 15 ka ascents steps tikanganan sa templo sa Jerusalem. Nakasunod na ba mo Mike Son so far nga ang ascents kay steps nya 120 sa Psalms padong 134 kay Song of Ascents walay author. Unsa man ning 15 ka steps sa templo? Natay picture ipakita. Mao ni ang temple nga gikan sa court sa women sa next slide padung sa men na ay tikanganan nga nagtotal og 15 ka buok. 7 ka steps. Naguna sa tawag og para sa court sa women ug ang 8 para sa men nagtotal og 7 plus 8 15 mao na nga 15 120 padung 134 sa Book of Psalms. Pero ang katong tulo mga possibilities na to. Pero ang generally accredited opinion sa halos sa mga books sa Bible commentaries nga ang kani siya kay mga kanta ni nga kantahon sa mga pilgrims. Ang kaning pilgrims kay mga magpapanaw. Mo tuyo og biyahe, mo panaw, example gikan rin sa Lapu-Lapu, mo adto sa ana nga specific nga lugar, ana nga nasod or country. Ug samtang magpanaw sila pilgrimage, mauni ilang kantahon kaning 15 kabuok Psalms 120 to 134 ilang puli-pulihon pagkanta. Nakaapas ra mo Maison. Nga ang uban nagsulti nga 15 ka steps taga tikang Psalms 120 i-recite. Tikang kaduha Psalms 121. So, dili ta makibaw kung unsa jud ang actual nga hitabo, mga kuan ni siya, mga tendencies o possibilities. Kay kung ato na kuanon dugay jud maabot traffic jud kay no. Nag-recite nakalimot
kuya, ang praise and worship team may nag-una dito. Linya, steps number 1. Sige ito, memory verse, 15 ba ito kabok? 15 po ito, no? Na-traffic na, ang mga tamburin, na sila memory verse, nagsige na sila memorize sa luyo, nakalimot. Dili, ang pasabutan ni mga kanta, tungod kay book of praises ni siya, mga songs of praises nga kantahon sa mga magpapanaw. Samtang nagbiyahe sila padung sa Jerusalem. Okay, Maigsoon, nakuha ninyo? Importante makuha na to kay ato maning anamandam og kat-on ang pulong sa Ginoo. Ang atong text karon mo ato ang gibasa sa atong worship leader ganina ni Sister Juvie sa Psalms 121:1. I will raise my eyes to the mountains. From where will my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not allow your foot to slip. He who watches over you will not slumber. Ano ba slumber? Ganito na nang establish ang meaning. Behold, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your protector. The Lord is your shade on your right hand. The sun will not beat down on you by day, nor the moon by night. The Lord will protect you from all evil. He will keep your soul. The Lord will guard your going out and your coming in from this time and forever. Sa Cebuano, atong balikon, katong gibasa ganina, bilantaw ako sa kabukiran ug nangutana, diin magikan ang akong panabang. Ang akong panabang nagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Naka-amen man na Maigsoon? Dili niya itugot nga ikaw madakinas. Dili matulog ang imong tigpanalipod. Ang manlalaban sa Israel, dili gayud magduka o matulog. Ang Ginoo magbantay kanimo, ang Ginoo anaa sa imong kiliran aron sa pagpanalipod kanimo. Ang kainit sa adlaw dili makadaot kanimo ingon man ang danag sa bulan panahon sa kagabihion. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan, ampingan niya ang imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay kanimo bisag asa ka o bisag unsa imong buhaton. Gikan karon ug hangtod sa kangturan. Atong idukot ang mga ulo. Father, we thank you for your word. Jesus, salamat Ginoo nga imong gihiusa diri karong dapita ni ining mao nga adlaw, mao nga oras, amo kang gipasidunggan. Salamat Holy Spirit nga magministeryo ka sa matay kasing-kasing karon. Ginoo, wag tanga Ginoo ang tanan namo nga giunahuna karon. Ginoo nga makapahimo namo nga absent-minded. Ginoo, tabangi kami nga ma-absorb mo ang imong mga pulong. Dihugi kami, i-anoint kami. Thank you Holy Spirit nga ikaw mismo magpaabot sa matag pulong nga gikan kanimo padung sa kasing-kasing sa tanang makadungog sa mao nga pulong karon. In Jesus name. Amen. Ang magpapanaw, naghunahuna siya samtang sa iyang biyahe sa 121. Nagtanaw sa mga kabukiran padung sa Jerusalem na magian. Ug nakakita siya assurance, kasiguruhan nga ang Ginoo magbantay sa Israel ug magpanalipod sa tanang higayon. Mao ni nga nakaingon ang kaning magpapanaw nga salmista nga anonymous. Lawom nga hunahuna na malandong samtang nagbiyahe. Mao ni ang Psalms nga dili katong steps, dili ang tuno, dili asa ang crescendo, kundi samtang nagbiyahe sila mao ni ilang gisigigkanta. Mao ni ang naa silang baba kaning 15 ka mga salmo. Hunahuna siya iyang pamalandungan. Kita niya ang mga hills sa Jerusalem. Kisa ka nagbuhat ani, diin ka nigikan. Asa ka ang akong tabang magikan. Ug nakakita ra po siya tubag, di ba sa 2 ato makita. Nga naang kasiguruhan nakita niya pagbalik sa iyang pagtuo sa Ginoo. Nga maoy nagbuhat, ay balik na nato mak ang 1 ug 2. Ang 1. Di ba nangutana siya ang katong magpapanaw. Bilantaw ako sa kabukiran samtang nag-journey siya padung sa Jerusalem, agi sa mga hills. Diin gimagikan ang akong panabang. Asa ka magikan akong panabang? Sa 2, tungkol sa iyang pagmalandong pagunahuna, ang akong panabang, tungkol sa iyang faith, pagtuo sa Ginoo, nagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit
ug sayuta. So ang unknown nga author aning Song of Ascents, song sa samtang nagpilgrimage, iyang nakita sa nagbuhat sa langit ug sayuta ug iyang naamguhan nga maoy ang Ginoo nagbuhat anang hills or bukid ug maupod ang akong source sa help. Para sa itong mga kaigsunan nga hilig kayo trekking, hiking, ayaw mong kalimot nga ang nagbuhat sa iyong gisakan, ang nagbuhat sa kanang asa mo na slide, asa inyong mga lingaw-lingaw kay ang Ginoo. Tungod sa nagbuhatan na makaingon jud ta nga gamhanan. Ug siya ang source tinubdan sa help. Mao nang ang naang title dira, Maker of Heaven and Earth, nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pero sa verse Maigsoon, ang kaning salmo kay dili ta mingon og verse, chapter lang. Kitungod kay Book of Praises ni siya. Walay chapter. Puro verse, sorry, nabalin ako. Gikan sa verse 1 ug 2, na sa next slide palihugma katong ang gigamit kay I. Pagpadung sa verses 3 to 8, ni shift padung sa you ug your. Ug makaingon ta nga ang magpapanaw, ang pilgrim na asay kauban. Wala siya nag-inusara, di ba kung magpanaw, nindot man yun na kauban, na matabag alsa, na matabag guyod, sa, di man para sa una nga, na mga, sa itong panahon nga na mga automotives. Take note magsuna, gikan sa I and my, sa verse 1 ug 2, nahimong you and your. Ang kaning tawhana, kuyog sa magpapanaw, iyang gi-assure, iyang gipasiguruhan ang magpapanaw na ang Ginoo maoy magpanalipod, maoy banalipod nila sa ilang pagbiyahe. God who watches over His own. Sa Israel, atong madala sa atong panahon, tungod kay nituotan ni Jesus, mo panalipod pod sa mga magtotoo ni Jesus. Amen? Nga dili matulog ang atong Ginoo, dili makatagpilaw, dili maka-slumber, deep sleep, dili tapasagdan. Ang Ginoo kay alert nga magbantay nato. Kay kung ang Ginoo matulog o sama sa uban nga pabantayon nato, bisan ang mga iro nato nga binuhi atong suguon, bantayi ang balay, makatulog. Nanay na ginahinay dito katkat, mga bata kay manguha og chinilas or mga nyayhay. Makatog, dili kasaligan. Pero ang atong Ginoo, dili jud makatulog. Amen? Sa verses 5 ug 6, ang assurance, kasiguruhan, gihatag sa iyang kauban, nga gituhuan nga usa ka priest, kuyog sa pilgrim. Nga ang magbalantay sa Israel, maupoy mo bantay sa mga magpapanaw sa ilang pagpadulong dito sa templo sa Jerusalem. Matod sa verse 5, gikan sa shade protects from the blazing sun. Verse 7 ug 8, the psalm closes with the psalmist's renewed affirmation that the Lord will keep and watch over. Muna nakanirit maigsoon nga natay assurance, kasiguruhan nga ang atong Ginoo mo panalipod kanato 24/7. Amen? Dili 7-11 nga kuan na panganram na. 24/7 why sira-sira. Kung nay aircon, puli-puli lag andar ang aircon. Mga trabahante puli-puli. Kasiguruhan nga atong makita kung ato ning i-divide ang mga verses sa 121 sa Salmo. Nay upat ka stage that God is help and protection to keep Israel and believers safe from harm. Again, ang atong title karon para di ta makalimot, kasiguruhan diha sa atong Ginoo, atong gikuha sa Salmo 121 verses 1 to 8, ang meaning plucking or twanging, ug atong nakuan nga wala ni author, ug atong nahibaw-an nga tanan nga heading aning 15 ka book, mga compilations of verses kay nagtitle og Song of Ascents or Steps. Mao ni nga atong nadala sa mga magpapanaw nga samtang nagpadulong sila sa templo sa Jerusalem, mao ni ang ilang sigig kanta nga pagdaig sa Ginoo.
Ato katunan maigsoon, mga main points, ani nga mga verses 1 to 8. Next na slide. Tungod yang atong Ginoo, dili matulog o dili magduka o dili makatagpilaw, ang atong helper, mutabang sa tanang higayon, masaligan. Amen? Kaya kung ang nagbantay, makatagpilaw, maoray gibantayan, asa ang cellphone sa nagbantay, mawagtang jud. Kadaghan ta kita na mga video. Tungod kay ang Ginoo dili makatulog, dili malipat. Siya ang atong keeper. Siya ang mutago nato gikan sa mga dautan nga panghitabo, gikan sa mga ang kalibutan na puno naman jud sa daghang kayong mga dili maayo nga panghitabo. Salamat sa Ginoo nga nakadaog si President Trump. Amen. Gikan sa pila ka genders, duha jud ang gender. Katong mga transgender nga nag-apil og basketball, perti kay mo lupos sa mga babay. Nya mo'y ma-MVP, mo apil mga transgender, mga lalaki, mo apil sa swimming sa mga babay. Wala jud chance sa mga babay. Apil og wrestling. Sa Earl og si man. Sa Earl og si Praise, si Earl man siya, example lang Earl ha. Si Earl February maron murag nindot man ron sa Earl og wig dress. Praise mag-wrestling ta. Pildi wala i-chance ang babay sa usa ka transgender. Salamat sa Ginoo nga naay tao nga nibarog para sa pulong sa Ginoo. Imagine lang ko noon sa kanahitabo sila mga CR. Nga tuwa diri male ug female raman. Yan naman to special nga CR. Kinsa ka ni gamit ato or himo tong stock room. Katulo nga kamatuoran tungod kay atong Ginoo dili matog ang atong tigpanalipod kasaligan. Amen. Sa iyang pagpanaw sama sa shade sa init sa adlaw. Di ba kita na mga sakyanan na mga motor mangita jud ta og naay landong adto na to i-parking. Nga na ka-importante ang shade o susama si God sa usa ka protector nga mo panalipod gikan sa kainit, sa pressure sa kalibutan, sa competition sa kalibutan, pasikatay, mo feel na tag depression. Si God ang dili matog, will neither sleep or nor slumber. Mao'y atong protector. O lastly, si God ang atong preserver. Tungod kay dili siya matulog, dili ta malimtan jud niya. Nga kung unsa ang kadasig nato, nagtuba mo nga kung walay tabang sa Ginoo, ang atong gana sa pagsimba kay imposible jud ni siya. Kay perti kayo ang bunlot sa kalibutan, problema dire, problema didto, bash dinhi. Bisan unsa nga negative. Kung dili ta i-keep sa Ginoo, dili ta i-preserve sa Ginoo, dili jud imposible jud kayo. Og nagihisgot man jud tag sleep og slumber. Pipila ka tuig sa wala pa ko gitawag sa Ginoo, nagdamgo ko. Nga si Pastor Floro sa damgo ni istorya siya nako nga pagsalig jud pirmi sa Holy Spirit. Kay kung wala ang tabang sa Ginoo, ang Christian life kay impossible. Imposible jud kayo kung wala ang tabang sa balang espiritu. Nga mao nagpanlihok sa church age. Kung wala ang grasya sa Ginoo, wala ang grace ni Jesus, bisan unsa na tog paningkamot pag binuotan ni kagabi na magbuhat ra gyapon tagdaotan kay dili man wala ang human nature perti jud kayo ka bugat nga bira sa tanang tao. Ang conclusion, my son, kung natug pa ang Ginoo, dugay ra ta nga disgrasya. Dagdagan makatestimonya na yan eh. Kung natug pa ang Ginoo, paglabang nimo sa karsada, ikaw wa ka natug pero naay nagamping kusugandagan. Kung natug pa ang Ginoo, hagbay ra ka naligsan. Naay makauyon na. Kung natug pa ang Ginoo, nakagilungag, nalimtan nimo paong, dugay rang nasunog ang inyong balay. Kung natug pa ang Ginoo, wala tagi preserve, wala tagi protect, wala tagi keep, wala tagi tabangan. Ang electric pan nga wala to na paong sa upper room, nag-andar Domingo na paong pag Miyerkules, dugay ra ning nasunog. Ang tibuok zone koan. Nga naka-importante nga ang ma-realize ato magsuon
nga atong Ginoo dili matug. Amen. Wa na naging courage siya mga Christian nga unyang gabi mag-vigil ta ninyo di ta mga tog. Mag-movie marathon ta, hinuntag bisan unsa nga dili ta makatog. Ang Ginoo ready matog. Kita mo pahuway ta kay mo para mo reset ang atong lawas, ma-re-energize ta. Amen. Mga batan-on ay mo palabig cellphone o bisan mga baby boomers kita tanan kay dili ta Ginoo nga di matog. Amen. O ban makita nato no alas 3 sa kadlawon nagpractice ko float. Happy birthday to you. Online pa man si Kuan. Nag-note man dito. Broken hearted. Happy birthday. Pangatog mo kay ang Ginoo ra ang dili mo pahulay. Amen. Naikanta sa Don Moen nga ako pa tatong kantahon. Nga nasugdan naman ako gyabo. Nga naman may murag saying sa prison worship nga kung masugdan gani dili na lang dyan padayonon kaya kung mabalhin pa ko dito nya mabulasot na po akong kamot. Na-title ni Don Moen nga kanta nga He never sleeps. He never sleeps. He never slumbers. He never tires of hearing our prayers. When we are weak, He becomes stronger. So come rest on His love and cast all your cares on Him. Amen? Kung ang Ginoo, kung ang Ginoo, ngayon ko dugay natog, dili jud matog. Kung natog pa ang Ginoo, nakoy testimony nga nadunggan, dugay na ang panahon. Na siya kakulian sa paglakaw, dili siya makabarog. Kinahanglan nagsalig siya sa kanang tabang sa crutches. Na siya gi-repair tungod kay na siya gasa sa pag-repair mga electronics. Nagsulda siya sa open space sa gawas silang balay. Ang extension cord gibutang. Wala may soldering iron nga taas kay wire. Magamit yung tag-extension. Dito siya sa terrace. Uwan man og kalit. Pag uwan og kalit, paspas kay ni saka ang tubig. Hinahinay og dagan ang tubig uwan padung sa terrace. Tungod kay di siya kabarog. Nya ang iyang crutches kay natumba nalayo dito. Ang tubig padung sa extension wire. Maigsoon ko ang tubig o kuryente unsay resulta. Makatog. Slumber, deep sleep, way damgo ko. Padung na ang tubig sa extension wire. Og tungod kay ang atong Ginoo dili matog, nagtan-aw pirmi nato, ni burn out. Kay kung wa ni burn out, kuryentehan. Di ka lakaw, di ka barog. Maigsoon ang pulong sa Ginoo kay established na ni since the beginning of time. Og maghatag ni natong karong 2025 mo pabukal sa atong kadasig, mo re-energize sa atong faith nga tungod sa mga trials no, atong mga sala. Mo nag-encourage ta nga basa tag Bible at ang tag prayer meeting. Kung wa pa mo life group, mga life group leaders, ako man encourage nga kahuman natay mga first timers ato silang i-meet, i-greet atong dasigon sa atong matabang prayers or pagdasig. Maigsoon kung natug pa ang Ginoo, dugay rata nga naundang sa pagtigom. Amen? Tekan kayong kasikas, ikang problema. Kung natug pa ang Ginoo, ang imong motor, nga imong gidamgo, nga natinood, dugay ra nang natuwing or na beyond repair. Daghan kayo, ikaw na makatiwas sa atong conclusion. Igna ko na, kung natug pa ang Ginoo, no? Kaon ko, ikaw, di lang ako. Kung natug pa ang Ginoo, nga, kung na ba, trivial kay mga butang. Palabit ka og chicharon, kung natug pa ang Ginoo, wala nagbantay, wala tagibadlong, o nainitawag, lakaw ka, imo jud tong hutdon ang usa ka pack, makatulog, maka-slumber jud ta, deep sleep. Na mga butang magsun nga gagmay, madagko. Especially na sa katong mga testimonies sa atong mga kaubanan nga magbiyahe-biyahe lain-laing lugar diri sa Visayas o sa Mindanao o sa Luzon. Kung natug pa ang Ginoo, daghan ang tagkadungog sa testimony ni Brother Jeff T. Nga naabirya ang multicab. Kung natug pa ang Ginoo, walay truck nga maabot, nga mopalit sa ilang baligya nga grapes o guyuron sila padong sa sibilisasyon.
Nalang ko igamay nga joke para lang sa atong current events. Pagkahitabo daw nga naabirya, maumon to'y pagawas sa kanta ni MJ Flores nga adlaw, adlaw, malipayon. Mao daw itong nagsigkanta sa una-una ibalik ni Jeff Ting, adlaw, adlaw. Yan naman siya, adlaw, adlaw man ang problema. Pero adlaw-adlaw po nga nagtabang ang Ginoo. Pero amo ni ang joke. Masultit ako sa praise and worship last week nga. Dili sa nato kantahon ang adlaw-adlaw tungod ni Dato Adlaw. Dili sa nato kantahon ang sayo sa kong tribo tungod kay tribo, tribal kuan ba ni. Basta ni kadungog ni Dato Adlaw, hala, adlaw, mana to sa Dato Adlaw na. Mao jud Digson kung ang pagkat-on mo to kabantay mo nga gi-establish na tugmayo ang Psalms. Asa ni siya gikan, unsay pasabot ani, kay kung dili nato matarong og interpret ang Bible, makulto jud. Mato nahitabo sa ilaha nga naghatag og kahasol na madlak, patakson, na mga power, di na mo tuman sa balaod. Ug mao na siya maigsoon, ayaw mo kalimot. Dili ta malimot nga natay kasiguruhan diha sa tong Ginoo. Amen? Makinaon sa tong kinabuhi, hinumdumi nga ang Ginoo wala matulog. Praise the Lord. Maigsoon, before ta mo proceed sa pag-ampo para sa kung namo ipapray, bisan unsa, healing, depression, kadasig, or bisan dili ka mo ang magpa-pray niya na mo'y gusto ipapray para representative lang. Samtang naghuna-huna mo dira, akong gitawag ang atong worship team. Ug atong tan-awon, pamalandungan. Sama sa usa ka pilgrim magpapanaw. Nga in the next few minutes atong pamalandungan ang lyrics aning kantang gitaytulan og milagroso. I-compose niya siya sa atong very own sa atong diri sa Lapu-Lapu City sa Rema Band. Pamalandungan na to ang lyrics, nikatadaod, mo-challenge ta, kinsa magpa-pray, ari sa tubangan, dili akong mo-pray, ka ordinaryo, dili akong moayo, ka ordinaryo nga tao, pero ang Ginoo, nga atong gisimba, o atong nailhan, nga gamhanan kaayo, maoy moayo, maoy magpanlihok sa atong kinabuhi. Amen? Sa atong hatag ang time para sa atong worship team.
panidog to maigsoon atong daigo ng atong Ginoo. Samtang musubay ta sa lyrics kung buot kang mapapray, welcome ug open ang atubangan. Amoari ka sa tubangan, atong tabangan og pray. Ato sa atong Ginoo.